Isa pa akong guro sa grade 1 at ito ang pinaka-challenging part bilang isang guro na may makita kang estudyante mo na hindi pa marunong magsulat at ito nga, kailangan natin siyang turuan na magsulat. Kailangan natin siyang i-one-on-one guys, di ba? Akala nyo madali lang magturo, lalo na sa grade 1. Ito yung kailangan mo ng mahabang pasensya dahil hindi lahat ng bata is madaling turuan. Hindi lahat ng bata na isang turo mo lang ay makukuha na nila or maiintindihan na nila ang iyong itinuturo. At yun nga guys, ito, tiyaga lang sa pagtuturo dahil bilang guro, ito yung obligasyon natin sa ating mga estudyante dahil sarap din sa pakiramdam na magiging grade 2 sila at dala-dala nila yung mga learnings na kanilang natutunan sa iyo bilang isang guro. Kaya bilang isang guro, lalo na sa grade 1, kailangan natin ng mahabang pasensya, tiyaga sa pagtuturo. At ang hinihiling lang po namin na sana pag-uwi po ng anak ninyo sa kanilang tahanan, sana maturuan din po sila ng kanilang magulang. Kulang po yung oras na isang bata sa school at hindi lang po anak nyo ang aming tinuturuan. Marami po kaming estudyante na dapat turuan. Kaya hinihiling namin na sana i-follow up din ng parent yung kanilang anak. Turuan din nilang magsulat, magbasa at magbilang. Huwag lahat iasa sa school dahil nga hindi lang po yung anak nila yung aming estudyante. Maraming bata din po ang nangailangan ng aming tulong. Kaya yun nga, proud lang talaga makita ko sila. Yung mga dati ko estudyante na grade 2 na ngayon, nakaka-proud kasi nga dati itong batang to, hindi marunong magsulat, umiiyak. Pero ngayon, di ba, araw-araw na siya pumapasok, nakikita ko sa school, tapos maganda na yung sulat, at masarap din sa feeling. Yun yung gift na hindi na mapapantayan ng kahit anumang material na bagay bilang isang guro. Thank you for watching. Bye!